It's been a while na hindi na ako nag-post sa Facebook. Um, Pamilya na talaga ang talagang sobra yung epekto sa trabaho ko, sa sarili ko, araw-araw. So, walang araw na hindi ako umiiyak. Early in the morning, parang tulala ako. Kaya nga kahapon, hindi ko dala yung charger ng aking phone. So, yung kasama kong caregiver na nandito, night time. Pag nung umuwi sana, akala ko umuwi, pero binilhan niya ako ng charger. Kasi imagine all day wala akong magagawa aside sa trabaho. So, alam nyo, hindi natin hold kung kaninong mapupunta ang anak natin. Ako, me personally, kasi nakaranas din ako noon na magkaroon ng mother-in-law na pakilamera. So I really promise myself, kasi dalawang naging mother-in-law ko na mukhang pera, na maganda lang yung pagkikitungo sa'yo kung meron ka ng pabibigay. So I really promise myself na kung magkaroon ng karelasyon ng mga anak ko, mayaman o mahirap, hindi ako mamimili. Basta masaya ang anak ko. Yun ang nilagay ko sa utak ko all the time. So, ako naman, kasi nga, pag magkaroon ako ng kaibigan, talagang todo ako magkikaibigan. Kahit na yung mga pamilya ko, kaibigan ko, sinabi na sa akin na something is not right. Pero, sinisit aside ko yung kasi gusto ko ang aking mga anak na masaya. Gusto ko ako magpili kasi hindi naman ako ang makikisama. Ang sa akin lang, nandito lang ako kung kailangan ako. I'm always be there, no matter what. Kasi ito ang personal na trabaho ko eh. Iba sa mga anak ko, sa pamilya ko. So, kung kailangan na tulong, tutulungan ko. So, ang nangyayari, meron akong buda. Meron ako ng problema noon, pero inano ko yung pride ko, nilunok ko ang pride ko. Kasi gusto kong makita ang anak ko na happy. So, sabi ko sa pamilya ko, alam ko na mahirap gawin. Pero kasi ako, ilang dekada na ayokong magkaroon na ng pride. Ayokong ibalik yung ugali na yun na taas-taas ng pride. So, gusto kong i-accept ulit kasi para happy lahat, di ba? So, nagkaroon sila ng confrontation dito sa US na first time ko talaga naririnig siya na sinigawan niya yung anak ko. Sabi niya isang beses daw, yun lang daw nagsigawan. Pero sinabi talaga ng anak ko before nag-uwi last year or basta sinabi ng anak ko na nagsigawan din sila sa telepono, sa video call. Pero ako yung makialam. Pero sinigawan ko siya kasi biniblame niya yung anak ko na kasi ayaw na niya, surrender na siya. Sabi ko, dito sa Amerika, walang madali. Kahit nga ako, tagal ko na dito sa Amerika, naghihirap pa rin. We would never deny that. Hindi kami mayaman. So sabi ko sa nanay niya, nag-message ako, na your daughter is not ready sa Amerika. Kasi baka akala niya, pagdating niya dito sa Amerika, milk and honey agad. No. You have to work before you can reach kung anong gusto mo mangyayari. Yung pinakasalan niya, hindi naman kami mayaman. Tamang-tama lang na makakain at makabili kung anong gusto namin. Pero hindi kami rich
Hindi ko naman yung inaano yan na mayaman kami. You know, hindi ako ganun. Hindi ko ganun pinalaki ang mga anak ko. Yes, hindi kami naghihirap na hikahos. Kahit nga ako naghihirap dito nung maliit pa sila, pinakita ko lahat kung ano, pero hindi ko pinapil sa kanila na mahirap. Kasi anak mo gawin mo lahat para sa mga anak mo. So, sobra akong depressed kasi pinagkalat niya na nagsasabi ko sa mga relatives niya. Wala naman akong contact sa relatives niya. At saka wala akong time na mag-chismis gaya nila. Na super dami nilang time na mag-chismis. Ako hindi ako ganyan. Ayoko mag-chismis. Walang katuturan ang chismis. Ayoko nang ganun. So, ang sinabihan ko lang sa problema nila, yung mga kapatid ko, nanay ko, husband ko. Yung husband ko hindi ko na kailangan sasabihin kasi sila mismo nakarinig sa sigaw niya na grabe ang sigaw. Na kumapal na yung mukha niya na kaya na niyang sigawan kasi asawa na niya ang anak ko. So, nasaktan ako, di ba? Kasi hindi ako nag-contact ng mga kakilala o whatever. Yun lang, girlfriend ng kanyang lolo, kaibigan ko, nag-message lang ako na meron ka bang alam kung saan nakatira ang anak ko? Kasi hindi nagsasabi ang anak ko kung saan siya nakatira. Gusto ko honest yung anak ko. Hindi sinabi. Pero nung nalaman ko na doon siya nakatira sa lola ng asawa niya, na talagang ayoko. Kasi isa pa, yun ang nagchismis. Hindi lang chismis, siya mismo nagsabi sa akin, nasabihin mo sa anak mo na iwan niya. Hiwalayan niya yung apo ko. Siya mismo ang lola. Tapos ngayon ako ang masama. Diba? Kaya nasasaktan ako. Kasi binigay ko lahat kung anong kailangan nila. Anong tulong na kaya ko. Binigay ko. Kasi anak ko sila. Pero anong nangyayari? Ako pa ang masama. Diba? Feeling pa victim. Feeling pa victim. Sabi ko, tapos yung anak ko na yun, madali lang maniwala. Eh silang dalawa nagsasama. Tapos mag-feeling sorry siya, depressed siya. Di magpakamatay siya. Anong pakialam ko? Ganun ako kagalit sa kanya. Kasi nilagay niya sa utak ng anak ko na masama akong ina. Na masama akong ina. Uy, tanungin nga kaya niya sarili niya. Mabuti lang ang relasyon nila ng kanyang nanay. Kasi hindi sila nakatira sa isang bubong. Kasi hindi sila magkasundo. Kaya kahit the same town, ang lapit lang ng bahay, doon nakatira yung anak niya sa bahay ng lola niya. Ang rason nila, para may nakatira kasi patay na yung lola. Hindi totoo yan. Kasi mismo yung lola na nandito sa Amerika ang nagsabi na hindi magkasundo ang ina at anak. Hindi ako nagchismis, ha? Ang lola mismo. Alam niyo guys, 2 araw na po hindi naglalong kumakain. Wala akong gana. Kain tayo guys. Niluto ni Ate Carmela. Ayan na talaga ako makain. Kain lang ako ng 2 slice ng bread. Tapos umaga pa lang kagigising pa lang iyak na naman. Hindi magandang magkaroon tayo ng mga ganang mga issue. Kasi kung talagang may respeto siya, kinupunta niya ako.
hindi yung nag-post agad sa social media na hindi ko rin malaman kung hindi yung kaibigan ko. Kasi friend niya kami sa Facebook. Pero hindi ko makita ang pag-post niya. Kaibigan ko na niya nagsabi sa akin na sinunod ang kaaway ng aking daughter-in-law. Sabi ko, hindi ko alam. Itanong ko sa mama. Kasi, as far as I know, okay pa kami sa mama niya. Alam mo, umabot ng 2 days bago nag-reply yung mama, pero galit na galit sa akin, di ba? Anong klaseng magulang ka, konsentidor ka? Sana, sinabihan din niya ako na nice way kasi ako, nag-message ako sa kanya. Dapat kami mga magulang ka, neutral lang kami. Tapos, pagsabihan namin ang mga anak namin na pag-usapan. Or, sino may, yung ganitong chismis ang naririnig ng asawa niya, sabihin niya sa akin. Hindi lang, ay lang naman sabihin. So, meaning, it's a chismis. Kasi, wala akong kinuntak to anybody of his family. Kasi nung nagkaroon ng problema, isa ang nanay niya, man-message ko. Tapos ako pang plastic at saka plastic raw ako. At never na lang kami magkaibigan. Ito yung kaibigan talaga. Ginawa ko lang yan para sa anak ko. Ganyan ako magsakripisyo. Kahit masakit sa kalooban ko, ibibigay ko kung anong nakakahabis ng kaya ko. Ganyan ako. Ganyan ako ka-selfish. Pero hindi ko kayang ang relasyon nila ng katanan. Same time, it doesn't get together. What's that? My God. Pero, marunong lang ang anak niya manipulate sa anak ko. Iba kasi yung anak ko na yan. Kung si Shana at saka si Ben, hindi ako mag-uri. Kasi alam ko na napaka-strong ng dalawang anak na yan. At kilala nila ako. Ibibigay ko lahat kung anong meron ako. Pero nung nalaman ko na ganun ang sitwasyon ni Ben, sinabi ko kay siya na Ben, naintindihan niyo ako na mas binigyan ko siya ng mas more na attention kaysa inyong dalawa. Kasi alam ko kung gaano kayo pastor na tao. Ang kapatid niyo kailangan ng guide. Tapos first girlfriend, first wife. Super saya ko nagkaroon ng girlfriend. Pero hindi ko alam na ganito pala ang mangyayari. Dahil yung pinagsabihan ng nanay ko, sabi ng nanay ko, siguro magkikita sa ligid ng pamilya. Every time they come to the house, naglalakad pa lang sila sa harap ng kitchen namin kasi makikita from gate sa pagpapasok ko sa gate, makikita na namin kayo. So, yun talagang pinag-usapan nila. Kaya ako sabi ko, isit aside natin yan. Gagawin natin for Ben-Ben. Gagawin natin for Ben-Ben. Yun. Pero ang dami nilang mga quotes. They're right. Hindi sana nagkamali.
hindi ako pinupunta ng anak ko. He only listen sa asawa niya. Kasi akala niya yun lang ang karapat-dapat. Kasi kung taong a very strong na personality gaya ng oldest ko at saka yung babae ko, he would tell his wife, huwag kang magsalita ng ganyan sa nanay ko kasi nanay ko pa rin yan. Kung gusto mo, kausapin ko or sabihin na sa akin kung sino nag-chismis para malaman. Kasi kung totoong chismis yan, sasabihin niya sa akin or ang anak ko. Pero sabi ng anak ko, sa party daw, nalaman, narinig. Nang tumawag yung kaibigan ko, na tinatanong ko kung siya ba ang nag-chismis, sabi niya, dahil banha kayo ang party. Namumusta ako o naayon na ba ang sakyanan nila? So sa patay, amiga kahit ta. Tukay na kahit ang amiga. Dayon, dili ko wala pilapin sa problema sa mga masking pag ako sa ako ang partner. Ang ako, pag itubag ka na ako, ug asa talaga puyo, kay tao magkanamtana. Yung sinabi ng kaibigan ko. So, yun tumawag yung kaibigan ko sa kanya. Hindi lang sa party. Di ba hindi consistent ang sinasabi? Hindi consistent. Nasa utak ko na. Nasa mismo sa message, sinabi ng anak kong lalaki. Narinig niya sa party. Pero nung tumawag yung kaibigan ko, hindi raw sa party matagal na. Di chismis. Diba? Kasi never ako, wala talaga akong time. Mas malaki pa ang time ko sa YouTube, sa Facebook, tingin-tingin sa mga news. Kita niyo naman sa mga work ko. Ayoko ng mga chismis na walang katuturan. Kasi hindi ako chismosa. Hindi ako chismosa. Hindi ko nga ka-chika yung mga marites all the time. Mag-chika lang kami kung meron kami mga plano. Pero walang chismis na pareho nila na hanggang madaling araw, nag-chismis pa rin. Hindi ako ganyan. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi meron kasi ako mga followers na nag-message sa akin na wala na raw akong post. Sorry talaga. I love you guys. Bye.